Alright, welcome po sa inyong lahat, guys. So ito, may panibagong video tayo at pasensya na rin kayo dahil medyo matagal tayo hindi nakapagawa ng ating video. So ayan, mayroon tayo ditong induction cooker. Ayan. So ito'y made in China. So bago natin i-check muna natin kung talagang no power ba ito. So ayan. So wala talaga, no effect. So ayan, i-unplug natin. So bago ang lahat yan, ay tanggalin natin itong cover, yung para ma-check natin yung kanyang board kung ano talagang problema. So itong socket tanggalin natin. Tapos itong tinatawag natin na induction coil, so tanggalin na rin natin to para ma-check yung kanyang board kung ano ba talaga ang problema nito. So ayan, tanggalin natin yung socket sa kanyang sensor. So ito yung dalawang sa induction coil. Ayan. So tabi muna natin ito bago tayo mag-check. So ano ba ang unahin natin, guys, dahil yung problema to ay no power. So ito yung cord unahin natin kung talagang okay pa ba ito. So unang check natin sa line 1. So okay, good. So line 2. Okay. So wala tayong problema dito, guys, sa kanyang power cord. Ayan. So safety natin, tanggalin natin. So dito sigurado ako dito ang problema sa kanyang board. Bakit walang power? So tanggalin natin yung screw para makita natin kung ano talagang dahilan bakit walang power. Ayan. Ayan. Parang may napansin ako dito. So testerin muna natin to. May napansin ako dito na may sunog sa input ng source or 220 source. So ito papuntang rectifier diode, bridge rectifier diode. Ayan. So check ko to. So good. Itong isa dito ang problema, may sunog. Ayan. So kaya pala putol. So ano ba ibig sabihin nito? Kasi putol, ibig sabihin nag-short ito sigurado. So dito nakikita kung dapat may fuse ito. So wala. Kumbaga dinadirect lang ito. So ayan. So dito check ko yung MOSFET. Oops. Shorted. Kaya pala. Ayan. Gate source, gate drain source, lahat baliktaran, shorted. Ayan, nakikita nyo itong bridge rectifier diode, medyo okay ito, good ito. So ito lang dahilan niya, yung MOSFET. Ayan. So tanggalin natin to. Tanggalin natin yung para double check. Confirm ito, sigurado to sira ito. Tanggal ko na. So check natin sa
Ano bang i-check natin dito itong ayan guys, oh, kita nyo sunog or putol talaga, kaya no power. Sigurado ito shorted ito, kaya pumutok yun. Dapat fuse yun. Yan, double check tayo sa ano, sa analog tester. Kung shorted ba talaga, diba? Lahat ng paa baliktaran, short. Ayan, shorted talaga guys. Tanggalin na natin to. So mayroon tayong pampalit dito. So tanggalin natin to para mapalitan. Ayan, hindi makikita yung kanyang model number, part number. Yan, malabo. So malabo guys, hindi nyo makikita kahit sa cellphone, hirap ako. So ayan, so replace tayo guys bago. So mayroon akong pampalit nyan, stock pa, dati pa to. Ayan, so same ano sila, same parts number. Ayan, so hindi talaga makikita guys, medyo maliit at medyo malabo pa. Ayan, hindi kaya sa camera. So ayan, so optional lang ito guys, itong circular tube. Kailangan tanggalin natin to para isang ano rin to, nagbibigay ng safety. Yan, ililipat ko lang dito sa bago. Tapos yung isa end to end. Yan. So ano natin yung saan yung ano niya, yung nakabend para parehas, para hindi tayo mahirapan pagsalpak doon sa kanyang board. I-bend natin. Ayan, so, okay na ito. So bago natin isalpak sa guys sa ano, sa board, kailangan double check tayo kung may shorted ba o wala. So ayan, drain to source mayroon 5 volts, gate to source wala, kailangan walang ano, walang palo. Ayan, okay, good na ito. Kasi mayroong mga factory defect eh, kailangan ma-check ulit. So ikabit natin dito sa kanyang heatsink. Ikabit natin, screw. Doon sa ano kanina guys, doon sa may board, yung walang nakalagay post, lagyan natin yun para safety. Kasi yung ano, wala nakalagay na fuse, parang direct lang. Lagyan natin yun ng fuse. So ayan, nakabit ko na dito, nakabit ko na. So higpitan natin konti, tapos resolder natin. So ayan, sa mga lahat ng mga viewers at subscriber, maraming po salamat sa inyong panonood. Ito na, resolder natin. Four pins ito. Na-check ko na rin ito, hindi ko na rin napakita. Hindi good ito. Yung MOSFET lang bumigay or shorted.
Yan. Okay na to guys. Na-solder na. So next step natin itong kanyang lagyan natin itong fuse. Ito, lagyan natin to para safety. Yun o, wala nakalagay na fuse o. So itong gagawin ko guys, ito yung ilalagay ko. 10 amperes. Yes, lagyan ko lang ito ng paa or terminal para masalpak to sa kanyang ano. Ayan, mayroon na pa guys, ayan o. So pag salpak ko guys, hindi ko na ipapakita kung paano i-solder yan. Napaka basic lang naman pag solder. So ayan. So okay, so, balik natin guys, assemble natin ulit. Screw, balik bago matest kung okay ba. Sa lahat po na panood nito guys, maraming pong salamat at pasensya na rin kayo na medyo natagalan tayo na naggawa ng video dahil nasa probinsya tayo 2 months. Ayan, ngayon na tayo nakagawa ng video. So nakabit ko na yung blower nya, open. So ito yung induction coil, kabit na rin natin to. So pagbalik guys, ganun din yung ano nya, setting. Tsaka hindi na rin kayo maligaw dito dahil kanya-kanyang ano nito, iba-iba yung sukat ng mga terminal. So hinigpitan ko lang. So ayan, ito yung kulay blue na wire, ito yung sensor nya sa gitna ng induction coil. Yan, kabit natin to. Okay, so ito yung power source. Kailangan maayos ito pagbalik. Tapos screw, tatlong screw. Yan. Hindi masyado, yung tamang-tama lang guys pag gigpit. Mamaya malustrid. So ito na. Kailangan linisin muna natin to para may balik na yung kanyang button switch o kanyang top load. Yan. Okay. Yan. So ito guys yung kanyang mga top switch. Yan, na-check ko na rin yan. Okay yan, good yan. So ibalik na natin to. Kailangan maganda pagka ano, para maging safety. Yan.
Tapos screw. Yan. Okay. Tapos na tayo guys. Yan. So dito natin malalaman kung okay ating gawa. Ayan, final test tayo guys. Ayan. So plug in natin. O di ba? Okay, di ba? Okay, off. Off na natin para testing natin ng tubig. Para matesting natin tubig ito. Kuha tayo ng kasirola. So yun. Ito. Yan. Tama-tama ito. Kahit konti lang guys para matest lang natin. So ito yung plus nya. Ito yung setting. Dapat ito tayo sa buwel. Tapos sa temperature kailangan 280 yung maximum nito. Kailangan 230, 250 pwede na rin para mabilis. Bawasan natin. Ayan. Bago yan lahat, kuha tayo ng baso para makapagkape naman. Habang ilang minutes na. Wala pang 1 minutes. Ayan. Ayan, nakikita nyo, nagbabubbles na yung tubig. Indication niyan guys na medyo okay yung gawa natin. Ayan, kumukulo na. So good job natin guys, good job na ito. Okay ito. Okay yung gawa natin, ayan. Okay. So guys, maraming po salamat sa inyong panonood at abangan nyo ang susunod na video, yung amplifier na papatay-patay yung kanyang sounds. Abangan nyo guys. Mayroon kayong matutunan doon. So hanggang dito na lang guys. Maraming pong salamat sa inyong lahat.